Catherine Camilon ay isang beauty queen at kandidata ng Miss Grand Philippines 2023. Siya ay isang kilalang personalidad sa larangan ng pageantry sa Pilipinas. Ngunit, si Catherine ay nawawala at ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng malaking pag-aalala at investigasyon mula sa mga otoridad. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Catherine Camilon ay nagsimula matapos na siya ay hindi na makita mula pa noong Oktubre 2023. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ang unang nag-ulat sa pulisya tungkol sa kanyang pagkawala. Mula roon, ang balita ay kumalat sa mga lokal na pamamahayag at social media platforms. Ang mga ulat tungkol sa pagkawala niya ay nagdulot ng malaking pag-aalala at paghahanap mula sa mga tao sa kanyang komunidad at maging sa buong bansa. Ang mga otoridad kasama ang Philippine National Police o PNP ay mabilis na sumagot at nagsagawa ng investigasyon upang matukoy ang kinaroroonan ni Catherine Camilon at matiyak ang kanyang kaligtasan. Ang balita ng kanyang pagkawala ay patuloy na binabantayan at iniulat sa mga pahayagan at iba't ibang media outlets upang maipakalat ang impormasyon at mahikayat ang publiko na magbahagi ng anumang nalalaman na maaaring makatulong sa paghahanap sa kanya. Base sa mga ulat, ang CCTV footage na nakuha mula sa isang mall sa Lemery, Batangas na nagpapakita ng huling pagkakakita kay Catherine Camilon bago siya mawala. Sa nasabing footage, makikita siya na naglalakad mag-isa malapit sa isang tindahan ng pabango. Ang timestamp ng video ay nagpapakita na ito ay noong Oktubre 12, 2023 at mga bandang 7:23 ng gabi. Ang mga detalyeng ito ay nagbibigay ng konteksto sa kanyang huling kilos at lokasyon bago siya tuluyang hindi na makontak ng kanyang pamilya. Ayon sa mga opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, dalawang saksi ang nakakita umano sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na duguan sa loob ng isang sasakyan. Sinasabing nakita ng mga saksi ang person of interest na binubuhat ang babaeng duguan at tinutukan sila ng baril. Ang mga saksi ay nagbigay ng mga sinumpaang salaysay sa CIDG. Sa mga ulat ng CIDG, nagmatch ang DNA ng mga magulang ni Catherine sa mga hibla ng buhok at dugo na nakuha mula sa isang iniwang sasakyan sa Batangas. Ngunit, hindi pa rin natatagpuan si Catherine at hindi pa ma-establish ang proof of life niya. Ang CIDG ay patuloy na naglilikom ng mga ebidensya at nag-imbestiga upang mapagtibay ang kaso laban sa mga suspect. Ang mga suspect sa kasong ito ay kasalukuyang sumasailalim sa preliminary investigation. Ang kaso ni Catherine Camilon ay sinuri at inimbestigahan ng Philippine National Police o PNP at iba pang mga otoridad upang matukoy ang mga detalye ng kanyang pagkawala at matagpuan ang kanyang kinaroroonan. Sa proseso ng investigasyon, ang mga otoridad ay nagsagawa ng iba't ibang hakbang upang malutas ang kaso. Nagkuha ang mga otoridad ng mga pahayag mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga taong may kaugnayan sa kanya. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kilos, relasyon at iba pang mga detalye na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. Sinuri at ina-analyze ng mga eksperto ang mga ebidensya na nakuha mula sa lugar ng pagkawala at iba pang mga kaugnayan na lokasyon. Kasama dito ang mga CCTV footage, DNA test, mga dokumento at iba pang mga ebidensya na maaaring magbigay ng mga patunay o indikasyon tungkol sa kanyang pagkawala. Nagkaroon din ng pagsusuri sa posibleng motibo sa likod ng pagkawala ni Catherine Camilon. Ito ay kasama ang pagtingin sa personal na mga isyu, mga relasyon o iba pang mga dahilan na maaaring magdulot ng kanyang pagkawala. Sa paglutas ng kaso, nagkaroon ng koordinasyon sa iba't ibang sangay ng PNP tulad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at iba pang mga sangay na may kaugnayan sa krimen at paghahanap ng mga nawawala. Upang hikayatin ang publiko na magbahagi ng impormasyon, ipinapalaganap ang mga detalye tungkol sa kaso ni Catherine Camilon sa pamamagitan ng mga pahayagan.
social media at iba pang mga media outlets. Ang mga nabanggit na hakbang ay bahagi ng patuloy na investigasyon upang matukoy ang kinaroroonan ni Catherine Camilon at matagpuan siya ng ligtas. Ang mga awtoridad ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang malutas ang kaso at mabigyan ng katarungan ang pagkawala niya. Ang forensic examination ay isang mahalagang bahagi ng investigasyon ng mga awtoridad sa pagkamatay ni Catherine Camilon. Ito ay nagbibigay ng seryosong pagsusuri at pagsusuri sa mga pisikal na ebidensya na nakuha mula sa lugar ng krimen. Sa pamamagitan ng pagkuha ng DNA samples, pagsusuri ng fingerprints, ballistic examination at post-mortem examination, ang forensic examination ay nakatutulong sa pagkakakilanlan ng mga responsableng partido sa krimen. Ang pagkuha ng DNA samples ay nagbibigay ng impormasyon sa mga posibleng suspect o mga individual na may connection sa kaso. Ang pagsusuri ng fingerprints ay naglalayong matukoy ang mga tao na nag-iwan ng mga ito sa lugar ng krimen. Ang ballistics examination ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa uri ng baril na ginamit at maaaring magbigay ng mga patunay sa kaso. Ang post-mortem examination ay naglalayong matukoy ang sanhi ng pagkamatay at mga detalye ng mga galos o tama ng baril. Ang mga nabanggit na proseso ng forensic examination ay nagbibigay ng malalim at scientific na impormasyon na maaaring magamit upang matukoy ang mga responsableng partido sa pagkamatay ni Catherine Camilon. Ito ay naglalayong mapalakas ang kaso at mabigyan ng katarungan ang pagkamatay niya. Sa kasalukuyan, hindi pa naglalabas ng formal na investigasyon ang mga awtoridad tungkol sa mga resulta ng forensic examination sa kaso ni Catherine Camilon. Ang forensic examination ay isang sensitibong proseso na maaaring tumagal ng mahabang panahon upang masuri at ma-analyze ang mga ebidensya na nakuha mula sa lugar ng krimen. Nakuha na ng mga awtoridad ang mga resulta ng DNA test sa mga buhok at dugo na natagpuan sa isang iniwang sasakyan na may kaugnayan sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ayon sa ulat ng isang TV network, inamin ng pulis na suspect na mayroon silang relasyon ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Sa isang pagpupulong kasama ang PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., at Criminal Investigation and Detection Group CIDG Director Romeo Karamat sa Camp Crame, inamin ni Police Major Alan De Castro ang illicit relationship nila ni Miss Camilon. Ito ang unang pagkakataon na inamin ni De Castro ang kanilang relasyon. Base sa pakikipag-usap ng CIDG Region 4A sa pamilya ni Camilon, lumitaw na dati nang inireklamo ng biktima si De Castro dahil sa pananakit. Sinabi rin ni Camilon sa asawa ni De Castro ang tungkol sa kanilang relasyon. Sa pag-uusap sa Camp Crame na tumagal ng 30 minuto, sinabi ni Karamat na nagpasya si De Castro na manahimik tungkol sa pagkawala ni Camilon at in-invoke niya ang kanyang karapatan na manahimik. Humingi rin si De Castro ng paumanhin kay Acorda dahil nadamay ang kapulisan sa insidente. Sinampahan na rin ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro at 3 iba pa kaugnayan sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ang mga kapamilya ni Catherine Camilon ay nagpapahayag ng kanilang labis na kalungkutan at panghihinayang sa kanyang pagkawala at pagkamatay. Kanilang ipinahayag ang kanilang pagmamahal at pag-aalala sa kanya bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pamilya. Nagpahayag din sila ng kanilang determinasyon na makuha ang katarungan para kay Catherine Camilon at matukoy ang mga responsableng partido sa kanyang pagkamatay. Ang mga kapamilya ni Catherine Camilon ay nananawagan sa publiko na magbahagi ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa investigasyon ng kaso. Kanilang ipinahayag ang kanilang pagtitiwala sa mga awtoridad at ang kanilang pananawagan para sa agarang pagresolba ng kaso. Sa pamamagitan ng kanilang mga mensahe, ipinapakita ng mga kapamilya ni Catherine ang kanilang pagmamahal, pagkakaisa at determinasyon na makamit ang katarungan para sa kanya.